Harvest Church. Ako po si Pastor Jays. Ano pangalan ko? Okay? Welcome po kayo dito. Alam nyo, every time kasi, meron tayong series, ibig sabihin series, meron tayong theme for the month, and then nagkakaroon tayo ng mga set of topics na connected dun sa isang theme na yon. And dahil February ngayon, alam natin, it's a relationship month, araw ng mga puso. Sino ditong natutuwa ka tuwing February? Come on. Yung iba nalulungkot kasi break up ko po to, hindi maganda, no? Okay, may malagim po akong karanasan pag February. Now, alam niyo po, yung topic natin or yung series natin for this month is all about building life together. Alam niyo yung kasabihan na no man is an island? Come on. Sino dito yung kaya mo na mag-isa? Na talagang as in wala kang kakausapin kahit sino. Kahit mga magulang mo sa bahay, wala kang kakausapin. Sino yung kaya yun? No? Wala ka rin chat sa social media, ikaw lang mag-isa. No? Kung ikaw rin, dadalhin sa isang remote place at mag-isa ka, wala kang ibang kausap, perhaps ayaw natin nun. Sino may ayaw nun? No? Ayaw natin nun. But actually, tayo ay created kung saan magkaroon tayo ng relationship with other people. Ang pakikipagrelasyon ay normal. No? Any kind of relationship is normal. Pagdating sa friendship, pagdating sa pag-aasawa, pagdating sa mga schoolmates mo, no? Meron ka ring mga office mates. Sino dito maraming kaibigan sa office nila? Wala. Okay, meron isa. Sino ito marami kaibigan sa school nila? Come on. Sa ano? Sa barangay nila? Kapitbahay nila? Come on. Mga kakilala? May friends ka, okay? Bakit tayo ganito? Bakit tayo nilikha ni Lord na maraming mga relasyon? Now, kasi pag inisip natin, isa lang kasi yung one dimension lang yung iniisip natin pag relasyon. Lagi iniisip natin pag-boyfriend, pag-aasawa. Pero ang relationship po ay maraming mga bagay. No? Basta meron kang trust sa isang tao, yun ay merong malalim na relationship. Trust. Ibig sabihin, sa Tagalog, ano yun? Tiwala. Kaya mong iwan yung bahay mo sa kanya. Kaya mong iwan yung mamahalin mong cellphone sa kanya. Alam mong hindi niya yung kukut-kutin. Aalamin ko ano yung mga pictures mo doon. Gagalawin. Kung sino-sinong iti-text. Wala. Alam mo. Magpipicture lang siguro siya na magsiselfie. Pero alam mo na wala siyang gagalawin doon. Yun yung klase ng tiwala actually na gusto nating ma-build up sa isa't isa. Dahil alam niyo po na nag-survey si Bishop sa church natin, 3 bagay yung kailangan ng church natin. Ano yon? Yung una, mas malaking place. Sinong gustong mas malaking place dito? No, yung may parking, di ba? Tapos yung marami tayong may invite, yung mga nasa overflow, wala nang ganon kasi lahat na-accommodate, di ba? And sino dito rin, yung gusto mo, pagpunta mo sa church, hindi parang sinihan. Parang, alam mo yung sinihan? Sino nakapasok ng sinihan? Di ba? Pagkatapos nung film or nung movie, uwian na, di ba? Pero yung mga nandoon ba sa sine, nakilala mo? Hindi. Ang church po, hindi siya sinihan. Ang church is a family. Is a group of people na nag-gather na meron one purpose. Ano yon? To love God and to love people. No? And gusto natin yung pangalawa na kung saan lumabas sa survey ni Bishop na kailangan natin gawin sa church, ma-feel ng bawat isa na parang family rin tayo. Because most of us, I believe, pwedeng galing sa mga kanya-kanyang pamilya, pero you don't feel you belong to a family talaga. Perhaps meron kang hindi magandang past sa mga magulang mo, or even black sheep ka sa family. I don't know about your family, Pero baka may kanya-kanya tayong background. Baka kaya lagi ka nasa barkada, wala ka lagi sa bahay, kasi di mo na-feel
na family yung nasa bahay. No? And perhaps, tayo rin, hindi natin nakikitang role model ng relationship natin, yung mga magulang natin, yung mga atit kuya natin, or perhaps yung mga artista na mga iniidolo natin. Di ba? Bakit? Pagkakita mo pa lang, idol na idol mo yung isang artista noon. Sinusundan mo siya. But then, may nalaman na balita na hindi maganda, katulad ni, kayo na bahala doon mag-isip kung sino yon. Pero, makikita natin na kahit ina-idolize natin ang mga tao, they are bound to fail pala. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ano ba yung modelo ng relationship natin? Ibig sabihin, kanino natin sinusunod, sino yung hinahanap natin na pwedeng sasalaminin natin yung relationship natin sa kanila. Ito tulad natin yung katulad ng pagkakaibigan nila, gusto ko ganun din yung pakikipagkaibigan ko. Ay yung relationship ko sa mga magulang ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa boyfriend ko, ganun din. And you know what? Pwede tayong maghanap sa paligid ng kahit sino mang model of relationship. But eventually, may darating din sa time ng buhay natin na perhaps hindi sila yung tamang model of relationship. Kaya ngayong hapong ito, gusto kong i-align natin, iayos natin kung sino ba yung dapat sundan ng relationship o role model ng relationship ng bawat isa. No? Ang topic natin ngayon is about model of relationship. Sa Tagalog, modelo ng relasyon. Alam nyo, in Genesis chapter 1, verse 1, ang sabi, in the beginning, God. Sino daw nasa simula? Si God. No? And He created the heavens and the earth. So sa simula pa lang, ang Diyos ang lumikha sa sangkatauhan, sa lahat ng nandito ngayon, sa mundong kinagagalawan natin, ang Diyos ang lumikha. Na kung ang Diyos ang lumikha, alam niyo po ba na tayo mismo ngayon na nasa earth, hindi mabubuhay kung tayo'y nasa Mars. Hindi rin tayo for sure mabubuhay kung tayo ay nasa sun nakatira. Bakit kaya sa dinami-dami ng planet, dito tayo sa earth? Huwag na natin isipin, siguro po kasi may ibang tao dun sa malayong planeta or malayong universe, no? Alam niyo po, finine-tune talaga ni Lord, talagang inayos niyang maigi ang lugar kung nasan tayo dahil meron siyang disenyo sa pagkakagamit dito. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. May disenyo si Lord kung saan niya tayo ginawa para doon. Kaya halimbawa po, di ba, merong mga imbensyon ang mga tao, ginawa yun ng inventor para gawin yung isang purpose. Pag ginamit yung isang imbensyon yon sa hindi talaga pagkakaimbento sa kanya, ano mangyayari? Mababaliwala o kaya hindi magiging epektibo yung pagkakagamit sa kanya. So kung gagawin ko ang laptop, again, kung ang laptop na ito ay gagawin ko na dito na lang din ako kakain, ay gagawin kong placemat ang laptop. Pwede ba yon? Pwede, di ba? Hindi, pwede. Bakit? Lalagay ko yung pinggan. Tama ba? Pwede gawin. Pwede ba? Pwede. Pero paano kung lalagyan ko ng mainit na kaldero at dito ko lalagay, ano mangyayari? Pwedeng masisira yung laptop. Pero pwedeng gawin, tama ba? Ganon din ang buhay natin. May mga bagay na pwede tayong gawin, pero pag ginawa na natin, pwede dahil hindi naman tayo minodel talaga ni Lord sa bagay na yon, nagkakaroon tuloy ng hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Now, alam niyo po, in the Bible, nung sinabing in the beginning God, yung God dyan, hindi naman po kasi sa English nasulat yung Bible, kung hindi sa Hebrew at
Greek. Now sa Old Testament, ang word po sa God, dyan sa verse na yan, ay tinatawag na Elohim. Sabihin nga natin, Elohim. So pag sinabing Elohim, plural intensive at singular meaning. Ibig sabihin, marami. Plural intensive. Pero iisa lang. Ano yon? Gods talaga. Hindi lang isa, pero gods. Yun talaga yung ibig sabihin niya. Now, ang tanong, ang Diyos po ba na pinaglilingkuran natin ay isa? Yes. Isa lang. Pero, may tinatawag po sa doctrine ng Christianity. Lahat po ng mga churches na si Jesus talaga yung Lord and Savior, ay merong doctrine na tinatawag na pakita natin, Trinity. Okay? Trinity. Tatlo. Sino yon? Father, Son, and Holy Spirit. Again, sino nga ulit? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, teka po, bakit po sabi nyo kanina, gods, ganyan, plural intensive? Akala ko po ba isa lang ang Diyos? Paano naging tatlo? Okay? Now, pag sinabi pong isa ang Diyos, tumutukoy po siya sa kanyang being. Pag sinabing being, kung ano ka, yun ang tinatanong. So halimbawa, tinanong ko yung VIP natin, ano ka ba? Ano sabihin mo? Hindi, ano ka? Ikaw. Tao. Di ba? Hindi mo sasabihin, hayop ka. Hindi mo sasabihin, bagay ka. Ano ka? Tao. Pero pag tinanong ko, sino ka? Doon papasok po yung Trinity. Anong babanggitin mo pag sino ka? Pangalan mo. Okay? Ang Diyos ay isa. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is, ano daw? One. Pero, yung pagkakabanggit ng one, pag tinignan natin, ekad yung word niya. Meaning, unity. Or united as one. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay iisa lang. Pero nahahayag sa tatlong iba't ibang persona. Kaya merong Father, merong Son, at merong Holy Spirit. Again, ang Diyos natin ay isa. Pero nahayag sa tatlong person. Now, hindi ho tatlo ang Diyos. Hindi ho 33.33333% ng Diyos ay ang Father. Hindi po ganun, ano? At 33.3 ganyan percent ng Diyos ay ang Son. Hindi po ganun. Again, no? Sila po, si Father God ay 100% God. Si Son ay 100% God. Ganun din ang Holy Spirit. Pero hindi sila tatlo. They are one. Hindi sila nag-aaway-away. Hindi sila nagseselosan. But they are one. Wala kasing ganon na klaseng description ang tao. Hindi po pwedeng sabihin na ako ay isang being, tapos yung person na ako ay tatlo. Walang ganon. Actually, kahit ho maghanap tayo ng analogy dito sa lupa na maihahalin tulad natin sa Trinity, wala hong klaseng ganon. Ano? Hindi ho iba't ibang forms ng Diyos ang Father, Son, and Spirit. Distinct sila. Magkakaiba sila. Pero, isang Diyos lang yon. Nakuha ho natin? Kaya ho mahirap intindihin dahil ito ay tinatawag na mystery sa Bible. Again, the Father, Son, and the Holy Spirit are distinct persons. Hindi sila distinct beings. Hindi tatlo ang Diyos ng Christianity. Ilan ang Diyos? Isa.
Pero pwede kang tumawag sa Father, hindi magsiselos yung Son. Pwede kang tumawag sa Son, kay Jesus Christ, hindi magsiselos yung Father or ang Holy Spirit. Kasi again, they are one. Amen? Okay? Now, kaya ho sinabing Trinity, pinangahawakan to kahit ng Catholic Church at maraming mga evangelical churches, Protestant churches. Dahil bakit? Ang Trinity po ay tinatawag na tri-unity. Sabihin nga ulit natin. Next slide please. Tri-unity. No? Yan ang Trinity. Tri-unity. Tignan natin po ang nangyari in the book of Matthew chapter 28. Alam niyo po, tuwing may water baptism, nilulubog sa tubig, tapos inaahon ulit, binabaptize po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi ho binabaptize sa ngalan ni Archangel Michael, Archangel Gabriel, o Saint Peter, Saint Paul. Hindi ho. Saan binabaptize? Sa Ama, sa Anak, at sa Holy Spirit. Basahin nga natin yung text. 1, 2, 3, go. Kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So in the Bible ho, wala kasing such word noon na tinatawag na Trinity. Hindi ho na-invento yung word noon. As much as katulad ng mga ngayon, di ba? Yung wala ho noon na mga words katulad ng airplane. Walang ganun sa Bible. O kaya cake. Walang ganun sa Bible. Kasi neto na lang yun. Ano? But the thing is, kitang-kita po in the whole Bible na merong Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. May Holy Spirit. Ano pa yung verse? Even si Paul sa 2 Corinthians chapter 13, no? Nagbigay siya ng blessing sa mga taga-Corinth. Anong sabi niya? Sabay-sabay nating basahin. Sana maranasan niyong lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoon nating si Jesus Christ, ang pagmamahal ng Diyos at ang pagsama ng Holy Spirit. Tingnan niyo, yung blessing, hindi sinabing ang Panginoon nating si Jesus Christ, ang pagmamahal ng angel ganito. Again, kaninong blessing? Kay Lord. Nakuha ho natin? Kaya ho, merong doctrine din ng Trinity. Again, pag sinabing Trinity, ibig sabihin, tri-unity. One being, three in persons. Again, one being, three in persons. Pag sinabing being, kung ano siya. Kung sino siya, He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diyos pa din siya. Nahayag sa tatlong persons. Now, marami hong nagsasabi pagdating dito sa Trinity na ito, na si Jesus Christ daw or yung Son, dahil nga anak, di ba, ginawa lang, kinreate. Hindi talaga siya God. Alam niyo po, nung year ng 300 AD, yun po yung year na kung saan tinanggap ng Roman Empire yung Catholic or yung Christian faith. And nagkaroon ngayon ng mga nag-arise ng mga teachings, nagkaroon ng debate sa mga scholars nung time na yon tungkol sa divinity ni Christ. Si Christ ba ay ginawa lang, tao lang ba siya, tapos naging Diyos? O Diyos na talaga siya? Alam niyo po, si Arius, isa rin siya na scholar nung time na yon. Sabi niya, yung Son of God daw,
hindi naman daw nag-exist. Hindi naman daw laging nag-exist nung una pang panahon. Pero begotten or made, bago pa daw magsimula ang time. Ginawa yung Son ng God the Father. Yun yung sabi ni Arius, na ito po ngayon ay tinawag na heretic teaching, ibig sabihin hindi totoo at maling katuruan. No? So lahat po ng mga bishops sa buong mundo nung time na yon, nag-usap-usap sila, kaya meron tinatawag na Nicene Creed. No? At meron hong isang defender ng faith na tinawag na pakita natin, si Athanasius. Sabi nga natin, Athanasius. Okay? Siya naman po ngayon ang nagsabi at nag-affirm ng full divinity ni Jesus Christ. Ano yon? Na siya po ay equal with God the Father. Inargue niya na tanging fully divine, ibig sabihin, Diyos lang ang makakapagligtas sa tao. Hindi maliligtas ng tao ang kapwa-tao. Bakit? Lahat tayo kasi ay makasalanan. Lahat tayo walang matuwid, wala kahit isa. Ano? At si Jesus, hindi ho siya ginawa na lang ng Diyos. Ano? Siya ho ay Diyos. Bakit? Marami ho kasing nakalagay sa scriptures na kung saan kiniklaim ni Jesus kung sino siya at ano siya. So example, sa Isaiah chapter 44, tignan nyo, no? Ito ang sabi ni Lord, Hari ng Israel, at kanyang tagapagligtas. Ano daw sabi? Si Lord na makapangyarihan sa lahat, ang nagsabi daw nito, ako ang una at ako ang huli. So again, God is the first and the last. Kung meron mang kauna-unahan siya yun. Okay? That is God. Or sabihin na natin, no beginning and no end. Kaya sabi niya, walang ibang Diyos bukod sa akin. Now, pagdating sa Revelation chapter 22, verse 12, tignan nyo, no? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Tapos, sabi ni Jesus, ano sabi niya? Ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Kung si Jesus ay hindi Diyos, hindi niya sasabihin, ako ang una at ako ang huli. Dapat sasabihin niya, ako yung sumunod. Ako yung second at ako yung last. Pero anong claim niya? Ako ang una at ako ang huli. And kahit din sa Hebrews chapter 1, no? Ang sabi dito, walang anghel na sinabihan ng Diyos, ikaw ang anak ko, mula ngayon, ako na ang tatay mo. Again, walang anghel. Si Lucifer, hindi siya sinabihan nun. Si Archangel Michael, Gabriel, kung sino mga angel, walang sinabihan na ikaw ang anak ko. At anong sabi dito? Wala din siyang sinabi sa kahit anong anghel, magiging tatay niya ako at magiging anak ko siya. So si Jesus ay hindi anghel. Si Jesus po ay hindi siya heavenly being na kinreate ni God. Okay? Verse 6, nung ipapadala ng Diyos sa mundo ang panganay na anak niya, sinabi niya, dapat sambahin siya ng lahat ng mga angels ng Diyos. So kung si Jesus ay ka-level ng mga angels, hindi siya dapat sambahin ng mga angel. Tama ba? Kasi ka-level lang. Pero nang sabi, sambahin ng iilang angel? Ano sabi? Lahat ng mga angels ng Diyos. Next slide please. Verse 7. Sabay-sabay naman nating basahin.
Sinabi naman niya tungkol sa mga angels. Ginagawa niyang hangin ang mga angels at nagliliyab ng mga apoy ang mga lingkod niya. Verse 8, tingnan niyo. Pero sinabi niya tungkol sa anak. Ano daw? Walang katapusan ang paghahari mo. Ano daw? O Diyos. Tinawag ng Diyos Ama ang anak na Diyos. Okay. Sino dito may nanay ka? May tatay ka? Sige, yung ngayon, buhay pa. Okay. Okay. Ibig sabihin ba na kung anak ka, hindi ka na tao, mas mababa kang tao? Again, tinanong ko kayo, di ba? Malalaman natin yung being pag tinanong, ano ka? Tanong mo katabi mo, ano ka? Anong sagot niya? Tao. Okay? So yung anak, yung magiging anak niyan, ano? Mas mababang tao ba? Hello? O tao pa rin? Tao pa rin. Hindi ho pag sinabing anak, kasi yung akala natin, pag anak, di ba, lagi mababa tingin. Pag sunod-sunuran, akala natin mahinang klase. Tama ba? Kasi iniisip natin, yung father figure ay boss dapat lagi. Tapos kapag sunod-sunuran, akala natin wala siyang authority or hindi same sa authority. Ngayon, anong sabi? Walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Namumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Sinong sinabihan niya? Si Lucifer ba? Si Satan ba? Hindi. Si Angel Michael ba? Hindi. Sino? Ang anak. Sino yun? Si Jesus. So malinaw yan sa atin. Amen? Okay? Now, kaya natin to pinag-uusapan yung Trinity dahil dito natin makikita ang quality ng Diyos na meron tayo. Ang Diyos ho natin ay all-powerful. Pag sinabing all-powerful, lahat wala siyang hindi kayang gawin. Lahat kaya niyang gawin. Amen. Pero may mga pilosopo, sasabihin nila, ay alam ko may di kaya gawin si Lord. Try niya nga magsinungaling. Di ba? O kaya, may di kaya si Lord. Try niya nga magmura. May mga pilosopo hong ganun. But actually, pag sinabing all-powerful, hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi niya karakteristik. Kung ang Diyos ay pag-ibig, mag-cheat ba siya? Hindi. Okay? Kung ang Diyos ay Diyos ng katapatan, ng katotohanan, magsisinungaling ba siya? Hindi. Amen. All-powerful speaks of the intensity ng kung anong kaya niyang gawin. Katulad na lang ng lahat ng planeta sa mundong ito. Kung sobrang aksidente lang, bakit bilog? Saktong-sakto pa. Di ba? Bakit nakakahinga tayo dito? Bakit dito pa? Yung lahat, napaka-perfect. Aksidente na lang ba na yung ibon, dalawa rin yung mata, isa yung bibig? Aksidente ba yung lahat? Even the clouds na nilikha, aksidente lang ba talaga yon? Or yung pag nagta-travel ka, nakikita mo yung views sa nature, aksidente lang ba lahat yon? Hindi po. Kasi merong lumikha sa atin. For sure, kung nakakita ka na ng isang scenery, no? Tapos pinrint out yon, merong gumawa nun. May nagpicture pa rin nun. Eventually, kapag inaalam natin sa nagsimula lahat, may ending pa rin yun.
hindi siya habang buhay wala ng ending. May ending yun. Kaya kung tatanong natin, kanino nagsimula ang lahat? Sa Diyos. Wala nang nagsimula pa bago siya. Kasi Diyos siya. All-powerful. Ang Diyos din na pinaglilingkuran natin mga kapatid ay all-knowing. Alam niya lahat. Kahit nagtatago ka sa CR, mga pag-iyak-iyak mo minsan sa kwarto, alam ng Diyos yun lahat. Yung nasa puso mo, na hindi alam ng katabi mo, yung nasa isipan mo, ano kayang kakainin ko mamaya? Saan kaya kami pupunta? Ay, sa February 14, saan kaya kami magde-date? Alam ni Lord yun. Sabi mo sa katabi mo, wala kang matatago kay Lord. Kaya tignan nyo, no? Those who do not believe in God does not know that God knows kung ano yung ginagawa nila. Kaya tignan nyo, no? May mga ibang taong it's okay for them na mangupit, magnakaw, mag-corrupt. Bakit? They know about God, pero they do not believe that their God is all-knowing. Na may nakakakita at may nakakaalam sa lahat ng ginagawa natin. Again, si God, hindi siya nako-contain sa time, space, and matter. Amen. Kung nako-contain siya ng time, space, and matter, hindi siya God. Amen. Pwede natin kunin yung analogy na kung saan, kung yung lumikha ng computer ay nasa loob ng computer, hindi siya God. Kailangan ang naglikha ng computer para magalaw mo yung nasa loob, nasan ka? Nasa labas. Nakuha natin? Kaya ka all-knowing kasi nandudun ka sa pinaka-labas. Kita mo lahat. Okay? Next, all-present. Kahit nasaan ka, nandudun din si Lord. Kahit nasaan ka pa pumunta, kasama mo si Lord. Kahit nasa dilim ka pumunta, kahit sa lugar na nakakatakot ka pumunta, kasama mo si Lord. Kahit sa lugar na kung saan puro kasalanan yung ginagawa doon, nandun pa rin si Lord. Bakit? He is all present. Nakuha natin? And again, He is eternal. Panghabang buhay. Siya ay walang simula, walang katapusan. Now, bakit nga natin tinatakil tong Trinity na ito? Kasi po ang Trinity, hindi lang ito theological concept. Hindi ito yung naiisip lang ng tao, nababasa natin sa Bible, kung sino ba si God. Pero ito po yung foundation ng relationality. Bakit tayo, bilang mga tao, natural sa atin yung relationships? Tinuruan ka ba ng nanay tatay mo makipagkaibigan? Tinuruan ka ba ng nanay tatay mo paano magkagusto sa iba? Tinuruan ka ba? Hindi. Si dito nag-aral, Masters or Doctorate in Panliligaw. Pwede tatanong-tanong ka lang. Pero the thing is, makikita natin, we are fine-tuned to be relational sa mga tao. Lalo na kapag mga group works, ang hirap ho magtrabaho or kahit ikaw yung leader, ikaw gumawa ng lahat, ang hirap ng ganun kesa sa nagtutulungan kayo na isang buo. Bakit ganun tayo? Bakit kinreate tayo na napakagandang gumawa at kumilos sa isang merong maayos na relationship na group? Bakit? Kasi kinreate tayo ng isang relational God. In the beginning, again, ano daw sabi? God.
In the beginning, three persons. The Father, the Son, the Holy Spirit. Sa simula't simula pa lang, merong unity sa Trinity. And yun yung unang modelo na dapat nating tularan. Ano yun? Number 1, pakita natin. Unity of the Trinity. Nagkakaisa sila. Hindi sila nag-aaway-away. Tignan nyo, no? Sa atin, napaka-common sa Filipino politics. Yung magkaisa tayo. Tama ba? O kaya kahit nung panahon pa ni na Andres Bonifacio, magkaisa laban sa mga sumasakop sa atin. Bakit ganun? Tingin nyo. Or sa mga classes natin, sa school, pag merong buong klase magpe-present. Anong sabi ng president? Makiisa naman kayo. Makisama naman kayo. Di ba? Or sa family natin, pag nag-gather, ba't sinasabi ng isa, magkaisa naman tayo, isang pamilya na nga lang tayo, sino pa ba magsasama-sama? Tayo na lang. Bakit? Because we are fine-tuned by the Lord to build relationships. Amen? Amen? Yun talaga yung gusto ni Lord na gawin natin, magkaisa tayo. Katulad ng pagiging isa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi sila nag-aaway-away. Diyos din ako may gusto ka. Diyos din ako sorry na lang. Hindi ganun. Di ba? Kaya kung makikita natin, bakit hindi tayo nilikha, katulad nung last Sunday na napakita ko po, katulad ng isang praying mantis. Kung first time nyo po itong nakita, yung praying mantis na ito po yung klase ng insect na kung saan kapag after manganak nung mate niya, kakainin niya ng buhay. Okay? Yun ang ginagawa ng praying mantis. Yung asawa niya na nanganak, kakainin niya ng buhay. And then, honey badger, kung alam natin yung mga wolves, pack sila, nagsasama-sama sila, or yung lion, di ba, meron siyang mga lions din nakasama. Yung honey badger, mag-isa lang siya. Tapos lahat kaaway niya. Actually, pag tinignan niyo sa TikTok or sa YouTube, merong video doon na yung isang honey badger nakipaglaban sa 6 na leon. Nakasurvive pa siya. Lahat kaaway niya. Kahit din yung ibang honey badger, kaaway niya. Lahat, wala siyang sinisino. Natural lang sa kanila yon. Okay? Then pagdating sa mga panda, sino itong may stuffed toy na panda sa bahay, di ba? Cute na cute ka, pero sa totoo lang, ang mga panda po, kapag nanganak ng twins, pag sinabing twins sa Tagalog, kambal. Yung isa, iiwan niya. Hindi niya aalagaan. Yung isa, yun lang yung aalagaan niya at pakakainin niya. Napaka-natural sa hayop na to yun gawin. Kahit anong sabihin mong gawin niya, hindi niya gagawin yun. Bakit? They are fine-tuned to do that way. Bakit? Kasi hayop sila. Kung gagawin niya ng tao, no? Naisip niyo ba, bakit hindi tayo ganyan? Bakit hindi ka praying mantis? Next slide, please. Bakit hindi ka bear? Pag nanganak, iiwan mo na yung isa. Okay? Bakit hindi ka honey badger? Because you are created by a relational God.
Kinreate ka ng Diyos na kung saan nagbibuild ng relationship. Amen? Bumubuo ng family. Hindi pumapatay ng asawa. Hindi bumubugbog ng asawa. Hindi nangiiwan sa anak. Tingnan niyo po ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Tapos, sinabi ng Diyos, ano sabi niya? Mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Okay, dun muna tayo. Sabi ng Diyos, mag-create tayo. Sinong kausap niya? Again, in the beginning, God. Hindi sinabing in the beginning, God and angels. In the beginning, God. And sino kausap niya na mag-create tayo ng tao? Let us make man in our image. Sino kausap niya? Yung Trinity. Nag-uusap. Gumawa tayo ng tao. Tulad natin na merong relationship, gumawa tayo ng tao na meron din sa kanila natural yung relationship. Kaya anong sabi? Next slide please. Yun muna. Yung kanina. Sorry. Tuloy natin pagbasa. 1, 2, 3, go. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo. Maamo at mabangis, malaki at maliit. Kaya hindi ka nilikha ni Lord na hayop. Bakit? Kasi papamahalaan mo yung hayop, hindi mo yung kalebel. Kung papapiliin ka, yung favorite nyong aso o yung kapatid mo, ang ililigtas mo, yung kapatid mo ang ililigtas mo, hindi yung favorite mong aso. Bakit? Yung human life, mas mahalaga kaysa sa animal life. Hello? Kaya wag mong sasabihan yung katabi mo, o kahit sino mang tao na hayop ka, wag mong sasabihan ng ganun. Tao yan. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. Sa kabila, nilikha ka sa imahe ng Diyos. Kaya, ang ganda-ganda mo. Ang gwapo-gwapo mo. Ba't nahiya ka sabihin yun? Parang di ko po kayang sabihin. Pastor, na? Hirap na hirap ka. Next slide, verse 27. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Create nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Create niya sila na lalaki at babae. Now imagine, wala tayong against of course sa LGBT community. But imagine kung lalaki at babae at babae. Meron pa bang magiging newborn? Wala na. So may stop yung creation. No? Gusto ni Lord mag-flourish ang tao. Kaya kung titignan natin ngayon, yun yung talaga natural na gusto ni Lord. Lalaki at babae. Sa ayaw natin at sa hindi, ito yung pagkakalikha talaga ng Diyos sa atin. Para magtuloy yung creation ni Lord. Amen? Now, next, sabi ng John chapter 3, alam niyo po, ganito magmahal ang Diyos. Ano daw? Mahal ng Ama ang anak niya. At ano daw? Binigay niya dito ang lahat. Actually, sa English po, lahat ng kapamahalaan, yung talagang word. Lahat binigay ni Lord sa anak. Kaya kung makikita natin, kung mahal nga natin, kahit yung kapwa natin, for sure, kaya mong ibigay lahat. Ewan ko nasabihan ka na nun. Tanggapin mo lang yung pagmamahal ko sa iyo, kaya kong ibigay sa iyo lahat. Sino sabihan ng ganun? No?
Iba nahihiya eh. But actually, ganun yung klase ng pagmamahal, pagmahal mo. Naalala ko po yung mom ko, nung bata-bata pa ako, sabi niya, alam mo anak, ikakain ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo. Sino may ganon? Nasabihan ka na ng ganon, ng parents mo? No? Bakit kaya? Kasi yun yung essence of love. No? And ganun ang Diyos. Ganun yung klase ng pagmamahal na meron ang Diyos. Kung ang Diyos, Ama sa anak ganun din siya sa Holy Spirit at sila, magiging maganda ho yung relationship natin. Amen? Tignan niyo ho, bakit nagkakaroon ng hindi magagandang resulta sa mga relationship? Bakit nagkakaroon ng pagbe-break? Bakit? Tanungin niyo ako. Dahil sa kasalanan. Nangyayari, hindi sa atin nare-reveal yung totoong pagkakalikha sa atin ng Diyos. Ang pagkakalikha sa atin ng Diyos ay maging relational being na tumutulad sa pagmamahal na meron siya. Pag hindi yun nahahayag sa buhay natin, natatabunan ng kasalanan. For sure may nangyaring kasalanan. Ano yun? Number 1 na cause, di ba? Cheating. Next, lying. Next, ano pa? Pwedeng may mga hindi na magagandang mga bagay. Kaya, tuloy, ano nangyayari sa mga relationship? Hindi nagiging maganda yung kinalalabasan. Pero, hindi ba mas masarap yung feeling ng in love kesa sa punong-puno ng galit yung puso mo? Pili kayo. Kung bibigyan kayo ng buhay, na kung saan isang bagay lang yung mafe-feel nyo sa dalawa. Every time, every day, every hour. Ito yung nafe-feel nyo. Pipiliin nyo ba yung puro sama ng loob na lang yung nararanasan mo o puro in love? Come on. Ano pipiliin mo? Bakit? Kasi doon tayo talaga finine-tune ni Lord. Yun yung pagkakalikha niya sa atin, to love. Bakit ang utos ni Lord, sinum up niya yung 613 laws sa dalawa, ano yung utos na yon? Loving God, loving people. Bakit ang sarap magmahal? Naisip niyo ba yon? Bakit ang sarap magmahal? Kasi doon talaga tayo nilikha ni Lord. Para doon tayo. At yung greatest example natin ng pagmamahal, hindi yung kapwa natin. Hindi yung mga idol natin sa TV or mga artists na gusto natin sa Korea. Hindi yun. But it is actually number 2, the model of our relationships should be the love of God. Kahit who pastors, we are all bound to fail. Bakit? We are just human beings eh. Tao lang kami, katulad nyo. Kahit din sino tayo dito, sino pang tumayo dito, kahit sino mang kilala yung napaka-spiritual na tao, we are all bound to fail. Kasi si Lord lang yung hindi nagfe-fail. Sabi mo sa katabi mo, si Lord lang yung hindi nagfe-fail. Kaya siya yung example natin eh. Biruin nyo, sabi sa John chapter 3, verse 16, anong sabi? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Wow! Sobrang mahal ka ni Lord. Hindi ito yung mahal lang kapag mabuti ka, matino ka. Pero ano daw? Sobrang mahal. Pag sinabing sobrang mahal, ano yun? Anong intensity yun? Yung maximum ba o yung medyo 80% lang? Maximum yun. Actually, above the maximum pa nga eh. Kasi sobre eh. Di ba pag may sobra, lakpas sa gauge. And yung klase ng pagmamahal niya sa atin, tignan nyo no, anong klase ng pagmamahal yun? Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Sinong binigay niya? Si Jesus Christ.
Kaya merong tayong sineselebrate na Pasko. Hindi man yun yung exact date kung kailan pinanganak si Jesus. Pero we celebrate Christmas because of the essence na si Lord nagregalo. Ang regalo niya sa atin, sino? Si Jesus. Para maligtas tayo, ikaw at ako sa kasalanan. Hindi ho ang regalo niya, may babagsak na church. Tapos lahat ng papasok sa church na yon maliligtas. Hindi ho ganun eh. Ang regalo ni Lord, si Jesus. Ang anak niya. Para daw hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya. Para hindi mapahamak. Hindi mangyari na mapunta sa impyerno o sa lugar ng kapahamakan. Kundi daw magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya friends, next slide please. Si Jesus, hindi siya nagsimula ng religion. Before Christianity, ang dami na hong religions. Nauna pa nga yung Judaism sa Christianity. Nauna pa yung ibang mga religion sa Christianity. Kung relihiyon lang po yung daan sa kaligtasan at pagiging kabilang lang sa isang church, di sana hindi na bumaba si Jesus. Sinabi na lang na, sige, basta umanib ka dyan, nilista mo pangalan mo sa attendance, okay ka na. Hindi ganun eh. Anong sabi daw kanina sa John 3:16? Lahat daw ng naniwala sa Kanya ay hindi mapapahamak. Kaya si Jesus, hindi siya nagsimula ng relihiyon. Hindi niya sinabing lahat ng susunod sa akin, Kristiyano. Actually, pag binasa natin yung Bible, hindi naman tumawag sa mga tagasunod ni Christ. Sinabi niya, kayo, sumunod sa akin, Christian na kayo. Tapos basta magkaroon kayo ng anak, dahil Christian kayo, Christian na rin sila. Walang ganun ho. Kahit basahin natin, ang tumawag pa sa mga Kristiyano na Christian sila, hindi ho Kristiyano. Hindi ho Kristiyano yung tumawag sa mga Kristiyano na Kristiyano sila. Kaya, sobrang mahal tayo ng Diyos na pinagtuunan niya tayo ng pansin. Ikaw at ako, binigyan niya ng pansin, kahit na okay naman siya dun, di ba? Ba't niya pa tayo papansinin? Ba't niya pa tayo paglalaanan ng oras at panahon? At bakit niya pa ibibigay ang kanyang buhay para sa atin? Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, tignan nyo, no? Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Paano daw? Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Kaya yung pagkapako sa cross, yun yung sign na kung saan mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil tayo dapat yung nakapako sa cross dahil sa mga kasalanan natin. Pero sabi ni Christ, hindi na kayo ipapako, ako na lang. Hindi na kayo dadanas nung kaparusahan, ako na lang. Ganun tayo kamahal ni Lord. Amen? Kaya ang God's love, mga kapatid, ay 4 na bagay. Ang God's love, una sa lahat, ay tinatawag na, next slide please, next slide, selfless love. Pag sinabing selfless love, hindi mo inuuna yung sarili mo. Inuuna mo yung taong mahal mo. Next. God's love ay sacrificial love. Okay lang sa'yo kahit di ka makakain. Okay lang sa'yo kahit may pagpaliban mo isang bagay. Basta magawa ko yun para sa Kanya. Ano bang love yung naiisip natin madalas? Yung love na dapat lagi tinetext mo ko. Yun ba? Dapat nililibre mo ko lagi. Okay, dapat pinapakilig mo ko. Kung ganun lang yung naiisip natin sa love, mababaw yun.
Because God's love is selfless love. God's love is sacrificial love. Magme-make time sa'yo yan kung mahal ka niyan. May isa-sacrifice yan kung mahal ka niyan. O pinapakita niya sa'yo yung sacrificial love ni Lord. May ibibigay yan na mahalaga sa Kanya kung mahal ka niyan. Next, tinatawag ding unconditional love. Tayo ang inisip lang natin kasi sa love na kung saan, binati niya ako, ang ganda-ganda ko daw, maregaluhan nga. Di ba? Yun yung iniisip natin. O kaya yung paghalimbawa, alam mo, consistent pa rin siya. Kaya ito, reregaluhan ko siya. Pero paano kapag hindi? Paano pag biglang tumigil? Paano pag biglang may nangyari? Paano pag hindi na siya tulad ng dati? Yung pagmamahal ba natin may condition? Pag mahal mo ako, mahal din kita. Pag di mo na ako mahal, di na rin kita mahal. Ganun ba? Kung ganun yung klase ng pagmamahal ni Lord, nung una nga, wala tayong pakialam sa Kanya. Hindi nga natin naisipan mag-church. Once lang per year. Try mo yung jowa mo, text mo, once per year. Tingnan mo kung kayo pa rin. Nakuha niyo? Ganun ba yung klase ng love ni Lord? Conditional? Hindi. Baka nga namura mo pa si Lord, di. Pero nagbago ba pag-ibig niya sa'yo? Hindi. Si Paul nga sa Bible, bago siya tinawag ni Lord at nabago buhay niya, pumapatay siya ng mga Kristiyano. Literally. Pero nung binago ni Lord yung buhay niya, nagsulat siya ng love chapter. 1 Corinthians 13. Di ba? Bakit? Binago ni Lord yung puso niya. Dahil unconditional yung love ni Lord. It doesn't matter kung ano yung past mo, ano yung mga di mo magagandang bagay na nagawa noon. It doesn't matter kung ano yung past, kasi ganun yung love ni Lord. And we are taught na kung anong klase yung pagmamahal ni Lord, ganun din yung extend natin sa kapwa natin. Kaya nakita nating selfless love, sacrificial love, unconditional. Hindi natin totally magagawa yan Sa totoo lang na 100%. Not until na talagang bigyan lang tayo ni Lord ng grace sa buhay natin na magawa natin kahit hindi natin kaya. Amen? Next slide. Unchanging love. Pag ba after ilang years, may kilig pa rin? O wala na? After ilang years, nagbago ba yung level? Ay, pumangit na kasi. Ganun ba? Ay, tumaba na kasi. Ay, kasi parang Ay, ganito matagal na nagsawa na. Ganun ba? Ganun ba yung pagmamahal ni Lord? 2,000 years ago, nagbago ba yung pagmamahal ni Jesus sa atin? Diba? Ganun ba? Sabi ng Bible, pakita natin yung verse, Hebrews chapter 13 verse 8. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Again, sabay-sabay nating basahin. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Kung sino siya noon, ganun pa rin ngayon. At sa habang panahon. Kaya ang ating Diyos, hindi siya nagbabago. Kung nung una pa man, kinreate niya ang mundo, kinreate niya ang tao to be a relational being, meron siyang pagmamahal sa creation niya, hanggang ngayon, Diyos pa din siya na merong pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4, tignan niyo anong sabi. Verse 16, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! At alam natin at naniniwala tayo, ang Diyos
ay pagmamahal. At ang mga nagmamahal ay namumuhay na may pakikipag-isa sa Diyos. At ganon din ang Diyos sa kanila. Ang Diyos daw ay pagmamahal. Hindi nagbago si Lord. Ngayon, bilang mga tagasunod ng Diyos, ano yung klaseng buhay na dapat nating ipamuhay? Ano ngayon yung relationship natin, na ano yung dapat i-contain ng relationship natin? Una, ano yun? Love. Hindi ka makikipagrelasyon na kasi gusto ko lang may benefit. Basta walang love, gusto ko lang meron ako makuha, ganyan. Hindi tayo tinawag ni Lord bilang gold digger. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Okay, again yung love, next slide, dapat will contain God's love. Again, it is what? 4 things. 1, 2, 3, go. Selfless love, sacrificial love, unconditional love, and unchanging love. Yun dapat yun. And then next, yung relationship natin must contain hindi lang love pero unity. Kung paano ang Trinity united, yung relationship din natin dapat united. Hindi kayo yung nagpapabagsakan sa isa't isa. Yung crab mentality, di ba alam niyo yun? Naghihilahan pababa. Hindi dapat tayo ganun. In our relationship. In general to ha, sa lahat ng klase ng relasyon. Hindi dapat ganun. Next slide. Ano pa? Giving. Pagbibigay. Tandaan nyo, binigay ng Ama sa anak ang lahat. Tayo rin, for God so loved the world that He gave His only Son. Ito no, pwede kang magbigay na hindi mo naman mahal. Pero pag sinasabi mong mahal mo, hindi pwedeng di ka magbibigay. Kaya, if you love the Lord, you will give. Ano yung bibigay mo sa Kanya? If you love someone, you will give. Ano bibigay mo sa Kanya? Your time, your effort, your money. What is it? Kasi ramdam naman yun yung tao eh. Kayo, ramdam nyo ba yung pag-ibig ni Lord? Di ba pag nagbigay siya ng pagpapatawad, ramdam mo yun sa puso mo eh. Pag lumapit ka sa Kanya, Lord, hiningi ko po ng tawad, ganito. Nararamdaman mo yun, na pinatawad ka Lord, tas gagaang yung puso mo. Bakit? Because the Lord gives. Kaya nga, di ba, forgiveness. Yun yung binibigay niya sa atin. Next slide. Ano pa? Humility. Kung pataasan ho ng pride in a relationship, walang mangyayari. Pero totoo ba yun? Kahit sa mga relationship, sa relationship daw ng lalaki at babae, lagi daw panalo ang... Di ako nagsabi nun ha. But the thing is, makikita natin, di ba? Kapag nakikita natin yung kamalian din natin, sarili natin, yung kapasidad natin, yung humility nandun sa relationship kaya nabubuo eh. Hindi pataasan ng pride. Ay, mas magaling ako dyan. Hindi, ganito ako eh. And then lastly, obedience. Yung relationship natin must contain this. 5 things. Bakit obedience? Yung ika-5th na ito na obedience, tumutukoy ito ngayon dahil dun sa mahal mo, susundin mo. Mahal mo ba si Lord? Susundin mo. Of course, nakabase ito dun sa level ng authority. Kaya sinusunod ng anak yung ama dahil ama siya.
Kuha natin. Ganon din kahit sa relationship sa family. Ba't nagkakaroon ng hindi magandang relationship ang magulang sa anak? Bakit din di nagkakaroon ng magandang relationship si kuya at yung mga sumunod? Sina ate, yan. Yung bunso, bakit kaya? Or kahit din yung teacher sa student, bakit ganon? Obedience. Now, in the Bible, sabi sa John chapter 6, tignan nyo, no? Si Jesus nagsabi, bumaba ako galing sa langit, ano daw? Hindi para gawin ang gusto ko, kundi para gawin, ano daw? Ang gusto na nagpadala sa akin. Si Jesus, bumaba sa langit, hindi para gusto niyang gawin kung ano yung gusto niya, kung hindi, para gawin yung gusto nung nagsugo sa kanya. Gusto niyang sumunod sa nag-utos sa kanya. Tayo ngayon, kinocommand ni Lord to love one another. Mahalin mo ang kapwa mo. Kung mahal mo sila, di ba, go and make disciples. Share mo ako sa kanila. Mag-invite ka ng mga tao sa akin. Mahal mo ba si Lord? Susundin mo ba siya? Yun ang tanong. Mag-share ka ba ng gospel? Will you invite people sa Kanya? Tayo-tayong lahat. Let us read this sa ating pangwakas. Sabay-sabay nating basahin. Okay? Ready? 1, 2, 3, go! Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panititiwala at paniniwala kay Jesus Christ. Kaya yung modelo ng relationship natin, dalawa lang. Ano yun? Trinity and the love of God. Dalawang bagay lang. Kaya ngayon, hindi natin magagawa na maging maayos yung mga relationship natin without accepting Jesus in our lives, without accepting God in our lives. Pwede magawa mo nga, pero may hangganan lang. Pero but by God's grace, tutulungan niya tayo na mahalin yung mga di natin kayang mahalin. Gawin yung di natin kayang magawa dahil kay Jesus Christ. Inanyayahan ko kayo ngayon na yumuko at manalangin kay Lord. Humingi ka ng tawad sa Kanya rin sa mga bagay na kung saan hindi nakapagpakita ng pagmamahal ni Lord sa kapwa mo. Alam mo, para daw tayo mapatawad ni Lord, kailangan magpatawad din muna tayo sa iba. And I don't know about you, baka marami ng tao rin nakasakit sa damdamin mo. Baka marami na rin mga bagay na di ka magandang naranasan sa buhay mo. Pero take this time na mag-release din naman ng forgiveness sa iba. Hindi lang paghingi ng tawad mo kay Lord, pero ikaw rin ngayon, mag-release ka ng pagpapatawad din naman sa iba. Come on, pray to God right now. This is your time.